Ang Shroomies. Ito ang kwento ng isang lugar na hindi pa napupuntahan ng tao. Isang lugar sa ilalim ng gubat sa gitna ng mundo, kung saan tumutubo ang mga kabuti at toadstool, ang tahanan ng mga taong kabuti, ang Shroomies. Wow! Sa wakas, ang galing ko! Nagawa ko rin! Lumaki na ang kabuti! Lumaki na ang kabuti! Muli, tignan mo! Gumana na ang ginawa kong spell! Ang galing! Ipinagmamalaki kita! Kagaya ng nakikita nyo, gumagamit ang Shroomies ng mahika para magpatubo ng kabute. Hindi lang sa mga kabute, ginagamit rin nila ito sa paglikha ng sining, pag-aayos ng gamit, at marami pang bagay. Mahika ang kadalasang trabaho ng mga kalalakihan. Pagpapaganda naman ang ginagawa ng mga babae. Ipinagmamalaki ng mga taong kabuti ang kanilang lupain, ang tanim nilang kabute, at ang mahabang buntot nila. Naglalaan sila ng mahabang oras sa pag-aayos ng buntot nila gamit ang laso o bulaklak at mga kulay. Isang gabi, Muli, sa tingin mo, kailan ka manganganak? ano mang oras ngayon, sana lalaki ito na makakagawa ng spell o isang napakagandang babae na may pinakamagandang buntot sa buong mundo. Ano kaya ito? Isang lalaki o isang babae? Naku! Hindi ko pala natakpan ng mga pananim. Oh, magpayong ka! Isang kidlat ang tumama kay Muri. Nahimatay siya. Ilang araw ang lumipas. Ang anak natin. Ang anak natin? Tatawagin natin siyang Pulowi. Muri! Napakaganda talaga ng anak mo si Pulowi. Anong problema? Si Pulowi, ang bunsong anak nila Drumo at Muli, na isinilang pero wala siyang buntot. Isang Shroomy na walang buntot? Bakit ganun? Naku po, nakakatakot. Ano yan? Bakit ganyan? Nako, hindi. Hindi siya totoong Shroomy. Hindi ito maaari. Hindi. Kahit kailan, nakakainsulto ito. Sa lahi nating mga Shroomy. Wala sa mga Shroomies ang gustong maging kaibigan ni Pulowi at alam ni Pulowi ang rason kung bakit ayaw ng mga ito. Kung bakit malungkot ang mga magulang niya pag tinitingnan siya. Oo, wala nga siyang buntot. Pero hindi naman niya ito kagustuhan na wala siyang buntot. Habang lumalaki si Pulowi, naging malungkutin siya dahil walang halos kumakausap sa kanya. Nagsimula siyang mautal. Kunin mo ito. Teka, hindi. Sandali lang. Isalin mo yon. Dadalhin ko na ito sa labas. Sino nasa loob? Yung anak niyang babae. Halika rito, iha. Ayaw mo ba kaming makita? Kaibigan kami ng iyong ina at ama. Anong pangalan mo, iha? Ako po, si Pulowi ang pangalan niya. Pumasok ka sa loob ngayon na! Siya nga pala, si Pulowi ang gumawa ng cake. Wala siyang buntot. Bakit ganon? Ang sabi ko, pumasok ka sa loob! Dalihan mo, huwag ka nang tumayo dyan! Ikaw bata ka, kung hindi ka lang sana lumabas! Hindi alam ng kawawang si Pulowi kung ano ba ang naging kasalanan niya. Lumipas ang panahon, isang araw. Drumo, isa ka sa pinakakilalang Shroomy dito sa ating bayan. Bakit hindi mo pa rin pinapapasok sa eskwelahan si Pulowi? Lumalaki na siya ngayon, hindi ba? Alam niyo naman ang kalagayan niya. Ayos lang yan. Lahat ng bata dapat ay nag-aaral. Kaya pinapasok ni Drumo si Pulowi sa paaralan. Para kay Pulowi, ang isiping wala siya sa loob ng bahay ng buong araw na nakatingin sa kanya ang lahat ng masama, pinagtatawanan siya at iniiwasan siya ay sobrang nakakatakot.
Nanginginig siya na umupo siya sa klase ng mag-isa. Magandang umaga, mga munting binibining shroomies. Magandang umaga, Ginang Shroomy! Buksan ang inyong aklat sa pahina 21 at magsisimula na tayo. Sino ang may gustong basahin ito? Gusto mo bang subukan? Kumusta? Masaya ako nandito ka sa klase ko. Ito ang unang pagkakataon na may gustong kumausap kay Pulowi. Nagpasya si Pulowi na maging pinakamahusay na mag-aaral sa klase. May likas na talento siya sa paggawa ng spell. Nalaman niya ito isang gabi sa kakaibang paraan. Tingnan niyo yung nahanap ko! Isang sugatang paru-paro! Papagalingin ko to sa isang iglap! Bakit hindi gumana ang spell ko? Ano ba? Hindi mo man lang ba makuha ang spell na to ng tama? Ay, ano ka ba naman? Hifu! Pero ina, totoo naman ang sinasabi ko ah! Hindi pinakinggan ni Pulowi ang sinabi ni Hifo dahil sanay na siya sa masasakit na salita. Ang tanging gusto niya lang ang mapagana ang spell. Ama! Ama! Nagawa ko! Nagawa ko pa, Ma! Talaga ba? Kaunting oras lang ang kinailangan ko sa paggawa! Hindi... ako... Hindi mo maintindihan ang mga bagay na ito. Kunin mo na lang ang pagkain ko! Talagang mabilis itong natutunan ni Pulowi at nakakagawa ng mga pambihirang bagay gamit ang makabagong spell. Pero, Kung ganon, sinong nakakaalam ng sagot sa tanong na ito? Sige, Pulowi. Alam kong alam mo ang sagot. Opo. Alam ko, pero... Naintindihan ko, Iha. Hindi ka lang sanay magsalita. Gusto mo bang aralin ito? Opo. Sige, magtulungan tayong dalawa. At magsisimula tayo sa pagbabasa ng malakas ng magkasama araw-araw pagkatapos ng klase. Ayos ba yon? Opo. kaya naman araw-araw, nagtutulungan si Pulowi at ang guro nila pagkatapos ng klase. Nagbabasa, nag-aaral, at higit sa lahat, nag-uusap sila. Masama po ba ang hindi magkaroon ng buntot? Mali po ba yun? Ang kidlat ang dahilan kung bakit ganito ako? Pulowi, hindi mahalaga kung ano ang panlabas na anyo natin, kundi kung ano ang pipiliin natin. Magaling ka, matalino ka, Pulowi. Huwag mong hayaan na kunin yun ng iba sa'yo. Naintindihan mo? O kumusta nga pala ang spell na ginagawa mo, Iha? Hindi pa po. O siya, sige, tuloy mo lang yan. Maliwanag? Opo. Nanaginip si Pulowi. Buong buhay niya, palaging sinasabi na ang kidlat na tumama sa kanyang ina ang dahilan kung bakit ipinanganak siyang walang buntot dahil gusto ng ama niyang protektahan ang pananim niyang mga kabuti. Paano kung makagawa siya ng spell para hindi ito maapektuhan ng kulog o kidlat o anumang uri ng bagyo ang mga kabuti ng kanyang ama?
Ginawa ni Pulowi ang spell. Ginawa niya ito pagkatapos ng klase. Lihim siyang nag-aaral sa bahay sa kalagitnaan ng gabi. Ilang gabi, ilang buwan, sa loob ng 2 taon, at isang gabi nga, spell ko. Sa wakas. palihim siyang lumabas at ibinuhos ang spell sa mga tanim na kabuti ng kanyang ama. Nang gabing yun, Hifu! Anak! Mukhang may darating na bagyo ngayong gabi. Takpan mo ang mga pananim. Aalis na kami ng iyong ina. Opo, Ama. Pupunta ako pagkatapos ng hapunan. pero syempre, nakalimutan ito ni Hifu. Nagkaroon talaga ng bagyo ng gabing yun. Isang malakas na bagyo. Nasira ang lahat ng mga pananim sa bayan, maliban sa pananim ni Drumo. Dahil ito sa spell ni Pulowi, nang makabalik ang magulang ni Pulowi noong umaga, napakalakas ng dumating na bagyo na yun! Ang mga pananim natin! Kahit takpan mo ang mga yon, hindi yun makakaligtas sa bagyo. Oh! Ano? Ang iyong pananim, Drumo! Muli! Muli! Ligtas ang lahat ng mga pananim natin! Pero paano? Sa nakikita ko, mukhang isa tong spell. Hifu! Hifu, anak! Bakit po, Ama? Anong meron? Anak ko! Kung ganun, gumawa ka ng spell para maprotektahan ang mga pananim natin? Ako po? Pinagmamalaki ka namin, anak ko. Bigyan mo rin kami ng spell, Hifu. Kailangan ko pa po itong ayusin eh. Pasensya na po. Masaya ang lahat para kay Drumo. Pero mayroong naiinggit sa kanya, ang pinuno ng bayan na si Juno. Gusto kong gumawa ng mahiwagang kabuti mula sa spell na yon. Ibabahagi namin ang spell na to sa oras na maperpekto na namin. Ano ba kayo? Tayo mga Shumi, buong buhay tayong gumagawa ng spell. Kahit batang Shumi, kayang sabihin na perpekto ang spell na to. Mga pananim nyo magpapatunay nito. Nagsisinungaling ka lang kasi ang gusto mo, ikaw ang may pinakamagandang taniman sa kaharian. Ibigay mo na ang spell sa amin ngayon. Kung hindi, palalayasin kita sa bayang ito. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ako ang pinuno rito at kaya kong gawin ang lahat. Kaya ibigay mo na ang spell sa amin ngayon, Lim. Kung hindi... Huwag niyong gagawin yan! Pulowi! Hifu! Sige, sabihin mo sa lahat. Paano mo nagawa ang spell? Kasi po... Hindi mo alam. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ikaw ang gumawa nito, kundi ako. Ano? Ako ang gumawa, Ina. At buong buhay ko itong ginagawa. Simula nung pumasok ako sa paaralan. Simula nung araw na inuwi niya ang kawawa at sugatang paru-paro. Ikaw? Pulowi! Tama! Ang Shroomy na walang buntot. Pulowi, ginawa mo itong engranding, magandang, banal na spell. Ayoko pong may masaktan ulit. Na sino man sa kidlat na yon. Ngayong alam na natin gumagana ang spell na ito, ibabahagi ko ito sa inyong lahat. Ito na po. Ito na po ang spell para sa inyong lahat. Ngayon wala nang magmamadaling lumabas pag may bagyo para takpan ang mga pananim at wala nang Pulowi na isisilang na walang buntot. Patawarin mo sana kami sa sinabi namin sa'yo, Pulowi. Wala po akong buntot. Pero nakalimutan yung kahit walang buntot ang Shroomy. May pakiramdam kami. Nasasaktan din po kami sa mga sinasabi niyo at meron pa rin kaming talino na makakagawa ng magandang bagay. Kung hindi dahil sa guru ko, umiiyak pa rin ako sa isang sulok at nahihirapan na magsalita. Nang araw na yon, napagtanto ng mga Shroomy na hindi mahalaga ang panlabas na anyo, pero sa kung ano ang pipiliin nating maging. At siya nga pala, simula noon, hindi na lang para sa lalaki ang paggawa ng mahika, kundi para na rin sa mga babae.